Ay wala, ayaw nga lumabas eh. Ba't kaya? Opo, sa akin po yan, hindi eh. May nakakaalam ba bakit ayaw? Ayaw lumabas? Pero yung PowerPoint nakikita niyo naman? Yes po, kita yung Yes PowerPoint. po. Hindi ko maayos yung camera. Pero sige po, tuloy po tayo sa sige po, tuloy po tayo sa OBS natin. Sige po, bago po ang lahat, pray po tayo. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, salamat po ulit Panginoon sa araw na to na binigay niyo po sa amin. And nais ko po Panginoon na maibahagi yung salita mo sa lahat po ng mga nanonood tsaka nakikinig, Lord God. And dalangin ko nga po na bigyan mo po kami, Panginoon Lord God, ng kaayusan online, Panginoon. Magbigyan mo kami, Panginoon, ng maayos na internet connection. And dalangin ko nga po, Panginoon, na maunawaan po namin ang lahat po na mapapag-aralan po namin ngayong gabi na ito, Panginoon. And dalangin ko nga po, O Diyos, na ikaw ang kumilos po sa amin, Panginoon. Nasan man kami, ano man ang aming mga ginagawa, Panginoon, Lord God, ikaw po ang kumilos at mag-touch, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. And dalangin ko nga po na sa pamamagitan ng aral na ito ay matransform po ang buhay po namin at matuto po kami. Kaya thank you very much, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na purit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And yun nga po, sa pagpapatuloy po, we welcome everyone po ulit once again. Ayan, so palakpakan po natin si Lord dahil ayan nga po, ang dami po nating participants ngayon and marami pong mga bago po ang sumama po sa atin, sumali po sa atin. And welcome po sa OBS po natin, Online Bible Study, yung Sharing Jesus Online po. And dito nga po, natutuwa po tayo, di ba dahil po, hindi natin alam ano ang pwedeng mangyari sa isang oras, di ba po, na ito. And naniniwala po tayo na kahit isang oras, pwede pong kumilos si Lord, pwede pong maraming mangyari po at matutunan po tayo. And yun nga po ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo ay walang iba po, ito pong how to win the battle in your mind. Actually po, ito pong May, ang nililid po sa akin po ni Lord, yung pag-aralan po natin paano po bang manalo sa buhay. Alam po ba natin na lahat po tayo, gusto po tayo ng Panginoon na manalo. Yan po ang kalooban niya sa mga buhay po natin. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay natatalo, nasasadlak po sa failure o kaya naman po basta-basta lang na bumabagsak. And alam niyo po, bilang mga Kristiyano at bilang mga tao po ng Diyos, tayo po ay may kalaban. At yan nga po ay ang demonyo, ang mundo, pati po ang mga sarili po natin. Kaya ngayong gabi po na to, itatapik ko po sa inyo, paano pong mananalo kapag merong battle po sa pag-iisip. Ayan. And minsan nga po, 'di ba, ang pag-iisip talagang ano po 'yan, hindi po natin 'yan masabi. Minsan naglalaro po 'yan, minsan kung ano-ano mga iniisip gaya nga po ng mga sinabi niyo po kanina, ang daming tumatakbo sa isip natin. Minsan kahit hindi po natin sadyain, 'di ba? Talagang naiisip po natin. And madalas nga po sinasabi rin po ng Bible 'yon na kung ano po yung iniisip po natin, nagiging ganun tayo. Halimbawa po, naiisip po natin ngayon parang tinatamlay tayo. Tatamlayin talaga ang katawan natin. Pag naiisip po naman natin na malakas tayo, lalakas po ang katawan natin, di ba? Pag naiisip po natin na kaya natin ang bagay na to o ang problema na to, ang nangyayari, nakakaya po talaga natin. So, sinasabi nga rin po kahit ng science, na ang mind po ay napaka-powerful na na area ng buhay po natin na aspeto. Kaya dapat daw po iniingatan natin lahat ng mga iniisip po natin. Kaya ngayon po, ito po ang mga pag-aaralan natin. What are the battles of the mind? Ano po ba ang mga battles sa isip? Ayan po. Una po, sabi nga po dyan, the battles of the mind are inner battles that Satan launches to make you feel weak, keep you from walking in God's will, and stop you from living out your God-given identity. Yun po pala ang battle sa mind. Yun pong mga nagpapahina sa'yo, o kaya naman nagpapalayo sa'yo sa kalooban ng Diyos, o kaya naman nagpapahinto sa'yo para magawa mo yung God-given identity mo or destiny mo. Yan po yung mga tinatawag na battles of the mind. Na yung tipong pinaglalabanan mo naman, pero patuloy na iniisip mo. Diba po? Halimbawa po, yung mga sinasabi nga nating mga problema, mga pagsubok, gusto naman nating maging masaya, pero andyan sila lagi. Lagi nating naiisip, di ba? Sabi nga po dyan, they are unwanted thoughts that you have to keep fighting off. They can be lies about God too, and it is spiritual warfare. Pwede pong ang
battle po natin sa mind yung mga kasinungalingan ng demonyo o kaya naman yung mga bagay na ayaw po natin isipin, yung mga worry, yung mga doubt po na yan. And sabi nga po dyan, spiritual warfare po yan. Actually nga po, lagi ko pong tinuturo po yun sa church tsaka sa mga dinidisciple po namin. Na alam niyo po ba, sa isip po natin at sa mga kalooban, meron po talagang mga pagtatalo. Kaya nga po 'di ba merong mga kanta na nagawa noon yung nung panahon ng 90s, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun naiisip mo lang pero hindi mo magawa, 'di ba? Kaya minsan po talaga naiisip po natin na merong nagtatalo sa kaloob-looban natin at yun po ang isip po. And sabi nga po 'di ba ng John 10:10, ang demonyo po kasi ang gusto niya po sa atin, kaya po siya naparito ay pagnakawan tayo, patayin tayo at sirain ang buhay po natin. Pero po si Jesus, sabi po dyan, I have come that they may have life and have it to the full. Ibig sabihin, kung ang demonyo po gusto niya nakawan tayo, 'di ba? Sirain po ang buhay po natin, si Lord gusto niya maging maayos po yung buhay po natin. Magkaroon po tayo ng buhay na satisfied, 'di ba? At buhay na yun nga po eternal, 'di ba? Victorious, 'di ba? So yun po ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Ngayon, ang kalaban lang po natin itong isip natin. Na minsan kagaya nga po sa mga 'di ba? Sa mga estudyante, ang gusto naman po talaga ng Panginoon, pumasa sila. 'Di ba? Magkaroon ng matataas na grades. Kaso nandiyan yung mga paglaban, 'di ba, sa isip. Na minsan po, 'di ba? Ay, wait lang po. Wait lang po. Sorry. And, at yun nga po, ah, yung ang gusto po ng demonyo ay yun nga po sirain po ang buhay po natin. Pero ang Diyos po ay gusto niya po magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So ngayon po, may tanong po dito, what is a stronghold in your mind? Ano po ba yung stronghold sa isip po natin? Ang sabi po dito, a stronghold in your mind is a thought, lie, doubt, or insecurity that keeps reappearing. One that it feels like you cannot get rid of. Ibig sabihin po nito, yun nga po yung stronghold po sa isip po natin ay yung mga kasinungalingan, mga pagdududa, mga insecurity na lagi pong nag-a-appear. Yung paulit-ulit, yung ayaw mo nga na maisip o maramdaman pero paulit-ulit na nararamdaman mo. 'Di ba? Na minsan insecure ka, natatakot ka, 'di ba? Ang tawag nga po doon ay stronghold. Yung halimbawa, nag-pray ka naman, o kaya naman nagsimba ka, pero patuloy mo pa rin naiisip. Kagaya ng halimbawa, may pagkakataon na yung mga pagkakasala, gusto mong manood ng mga hindi dapat panoorin, gusto mong makinig ng mga hindi dapat pinapakinggan, di ba po? At kung lagi yun na nakikita o na kumbaga po na iisip po natin, ang tawag po doon ay stronghold na. Sabi nga po dito, it can be so hard and discouraging when an unwanted thought keeps hunting you. But you don't have to fear. Bakit? God has given you mighty weapons to destroy this stronghold. Opo, may mga ganyan po talaga, pero tatandaan po natin, lagi po tayong maging malakas, magkaroon ng courage. Bakit po? Kasi binigyan po tayo ng mga armas ng Diyos para mawasak lahat ng mga stronghold po na ito. Kaya sabi nga po dito, 'di ba, ng 2 Corinthians 10:4, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. At ang pinapanglaban po natin, hindi po yung galing po sa mundo. Di ba po? Hindi po suntukan o kaya naman hindi po pakikipaglaban ng sandata, di ba po? Ang weapon po natin ay galing po sa Panginoon. And sabi nga po ng Ephesians 6:11, kaya po ang sinasabi ng Diyos dito, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Meaning to say, nga po para tayo po ay maging matatag, mawala po ang mga iniisip po natin na masasama, kailangan po ilagay daw po natin yung kompletong armor of God sa mga buhay po natin. Ano-ano po ba yon? Yung mga yon. Di ba po, mababasa po natin yan sa Ephesians 6:10-17 na isuot daw po natin yung belt of truth. Bakit po? Kasi kapag may belt of truth tayo, hindi tayo may isahan ng demonyo. Di ba po? Hindi niya po tayo mapagsisinungalingan dahil may katotohanan po tayo. Isuot din daw po natin yung breastplate of righteousness
Bakit? Kasi kapag ikaw ay inatake ng discouragement o yung duda sa puso mo, dahil matuwid ang iyong puso, tatandaan mo po, hindi ka madadaig nun. Kasi nga po, di ba, ang demonyo, meron siyang mga binabato sa atin. Ang tawag doon, yung mga palaso na nag-aapoy, di ba? Yan nga, yung mga discouragement, yung mga despair. Pero kapag suot mo po yung breastplate of righteousness ng Panginoon, hindi ka madi-discourage. Pangatlo, shoes of peace, na dapat ready daw po tayo sa pag-share ng Word of God. Tapos shield of faith naman, na kapag merong mga inatake nga ang demonyo, masasangga po natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya. And ito pong helmet of salvation, isinusuot daw po to sa ulo. Bakit? Kasi kapag daw po tayo, inaatake tayo ng demonyo ng doubt o pagdududa na hindi daw tayo ligtas o kaya naman hindi tayo anak ng Diyos, kailangan ipaalala natin sa sarili natin na mga anak tayo ng Diyos at tapos na ang kaligtasan natin. Meaning to say, tapos na, naibigay na ng Diyos ang kaligtasan natin 2,000 years ago dun sa krus ng Kalbaryo. And panghuli nga po, yung sword of the Spirit, na kapag naman po ikaw, inaatake ka ng demonyo, pwede mo rin siyang atakihin o kaya naman ay labanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun po, yung tinatawag po na sword of the Spirit. Kaya lahat po ng yan, kinakailangan po isuot po natin in order for us na mapagtagumpayan po natin yung battle natin sa isip. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, 'di ba? I-make sure po natin na meron po tayong faith kay Lord. And sabi nga po dito, how do you win a war with your mind? O paano po natin mapapanalunan ang digmaan sa isip po natin? Sabi po dito, winning the war in your mind additionally includes you knowing that you have the mind of Christ. Yan, isa pa po 'yon. Para po manalo tayo sa battle natin, sa mind natin, dapat po alamin natin, lagi nating sabihin, lagi nating ideklara na meron tayong mind of Christ. Sabi po ng 1 Corinthians 2:16, di ba? For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Sabi nyo nga po, we have the mind of Christ. I-type nyo nga po, We have the mind of We Christ. have the mind of Christ. naalala ko nga po yung kwento ni Pastora po kasi noon, na nung siya po ay matindi yung problema na pinagdadaanan niya po, dumating po yung time na pumunta po siya sa peryahan, tapos parang ang feeling niya po noon, mababaliw na po siya kasi sunod-sunod po yung problemang dumating sa kanya. Tapos matindi rin po yung mga pinagdaanan po ng pamilya niya. Parang iniisip niya, ano ba mababaliw na ako? Pero praise God po, bakit? Kasi naalala niya po tong verse na to, na sinabi niya, diniklara niya, sinigaw niya, hindi ako mababaliw, I have the mind of Christ. Kaya magmula po nun, after po nun, nakaramdam po siya ng peace sa kanyang kaisipan, na natanggal po lahat ng mga niya po, takot niya po, yung mga pag-aalala niya, bigla pong luminaw yung isip niya. Bakit po? Kasi may power sa pagko-confess tsaka sa pagdedeklara po natin na meron tayong isip ni Kristo. Kaya nga po, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, ingatan din po natin yung mga sinasabi po natin lagi. Lalo na po sa mga kabataan natin ngayon, o bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago ha, huwag magagalit. 'Di ba? Kasi ngayon po sa panahon po natin, ang dami nating confession na mali, 'di ba? Tulad ng halimbawa minsan nagjo-joke pa tayo, 'di ba? Ay, lokaret to, 'di ba? Ay, mababaliw ako sa iyo, 'di ba? Ay, maloloka ako sa iyo, parang gano'n. Minsan sinasabi lang natin pero hindi natin alam may effect 'yun sa mga isip natin. 'Di ba? Baka mamaya-maya mo sinasabi mo lang tapos magugulat ka maya-maya magiging totoo na, 'di ba? Ang ginagawa mo, tumatawa ka na mag-isa o kaya naman kinukulot mo na mag-isa yung yung buhok mo, 'di ba? Yung parang umaano-ano ka na, kaya dapat po ingatan natin yung ating mga sinasabi. We have the mind of Christ. And ito na nga po 'yun. Paano po natin pagtatagumpayan ang battle po natin sa isip? 7 lang po ito. Kaya sana po may mga notebook po kayo dyan sa bahay o kaya naman notepad. Ayan, so para po maisulat po natin para lagi nating tatandaan. Kapag po nagkakaroon tayo ng battle sa isip, hindi natin alam ang gagawin natin, ito po ang mga gagawin natin. Okay po, una, stand in truth. Ayan, para po manalo tayo sa ating laban sa isip, dapat po tumayo tayo sa katotohanan. Maniwala tayo sa katotohanan. Ang tanggapin lang natin ay katotohanan. 'Di ba? Ibig sabihin niyan, huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan. Huwag tayong maniniwala sa mga fake news, 'di ba?
And sa panahon nga natin ngayon, ang dami ng mga fake news, ang dami ng mga makikita ka sa social media, sa YouTube, 'di ba? Sa Facebook na kung samot-sari na mga balita pero hindi naman totoo, chismis pero hindi naman totoo. Ngayon, paano mo mapapangalagaan na ang isip mo peaceful pa rin? Ang isip mo wasto at tama pa rin. Dapat ang paniwalaan mo lang, ang tayuan mo lang ay ang salita ng Diyos. Kasi nga po sabi ng John 8:31 to 32, then you will know the truth and the truth will set you free. Meaning to say, kapag daw nalaman mo ang katotohanan, papalayain ka ng katotohanan na yon. Kaya I encourage everyone po, sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, natin, dito sa ating OBS, kaya po, katotohanan lang po ang ating paniwalaan. Kagaya nga po ng Word of God. Diba? Sa Word of God nga daw po, ang Bible, wala daw fake news dyan. Lahat po ng sinasabi ng Bible, katotohanan. Kaya kung meron daw po tayong una na papaniwalaan, yun po ang salita ng Diyos. Kasi ano daw po ba yung mga kasinungalingan na binabato sa atin ng kaaway? Ayan yung ano, 'di ba, yung lagi niyang sinasabi, wala tayong pag-asa, walang future, 'di ba? Mahirap ka na, forever ka ng ano, wala forever ka ng walang boyfriend. Kumbaga parang forever ka ng ganyan, 'di ba? Parang tinutuldok ka palagi. Pero kapag po naniwala tayo sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo lagi ng pag-asa. Kaya napaisip si Angge. Natawa ako sa ano mo, Angge, sa emoticons. And sabi nga dito, it's so easy to feel overwhelmed and panicky when you are faced with fighting inner demons. But you don't have to be. You don't have to accept these thoughts. Sabi nga dyan, no, instead, you can take them captive and replace them with the truth found in the Bible. Di ba? Pag sinasabi sa'yo ng demonyo, wala kang pag-asa. Ano sinasabi ng Bible? In Christ, I have hope. Di ba? Wala ka ng pera. Ano sinasabi ng Bible? My God will supply all my needs according to His riches and glory. Di ba? Ano sinasabi ng demonyo? May nararamdaman ka, may sakit ka na ngayon. Pero ano sinasabi ng Bible? Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, tayo ay nagsigaling. Di ba? Kaya kapag alam mo yun, hinding-hindi ka madadaya o mapapasinungalingan ng kaaway, di ba? Kaya maraming mga tao ngayon nagpapakamatay, nababaliw, nade-depress, di ba? Nadadown. Bakit po? Kasi pakinig ng pakinig sa mga maling impormasyon, sa mga kasinungalingan ng kaaway, di ba? Halimbawa sa Facebook pa lang, sinasabi ng Facebook, 'di ba, kapag ano, yung parang pag mga nakikita mo yung mga kabatch mo, parang sinasabi ng Facebook, pinapamukha ka sa iyo, ito successful na kami, ikaw hindi. Ito marami na kaming narating, ikaw wala. 'Di ba? Parang mga ganon. Pero kapag naniwala ka, nagstand ka in the truth na ang Diyos may ibang plano sa akin. Ang Diyos may unique na plano sa akin. 'Di ba? Ang Diyos merong ibang pagkatawag sa akin. Kaya hindi ako maniniwala sa kaaway. Sabi dyan, no, fight back and don't accept the thoughts of the enemy. Don't agree with his lies, but instead stand in agreement with the truth because the truth shall set you free. Yan. Kaya kapag alam mo yung Bible, talagang makakalaya ka. 'Di ba? Makakalaya ka sa lahat ng mga insecurity, sa lahat ng mga fear, 'di ba? Ako noon akala ko nakakatakot magsalita sa harapan. Akala ko noon hindi ko kayang magsalita sa harapan. 'Di ba? Pero nung naniwala ako sa Diyos na kaya ko, naniwala ako sa Panginoon na kapag ibinuka ko lang yung bibig ko, 'di ba? Magpo-provide siya ng mga salita. 'Di ba? Doon ako nagkaroon ng tapang na oo nga no, ibubuka ko lang yung bibig ko, si Lord na bahala. 'Di ba? Yung kaya ano tuloy ako, nakatayo ako sa mga maraming mga tao, nakapag-share ako, nakapag-preach ako. And marami sa atin dinadaya ng kaaway na hindi natin kaya tong ganto, hindi tayo papasa sa ganyan. 'Di ba? Ngayon, paglabanan mo 'yan by standing on the truth. Okay? Pangalawa naman po, anong gagawin mo kapag merong battle sa mind? Praise God. Yan, praising God. Yan ang solusyon paanong manalo sa laban ng isip. Ayan. Kasi sabi ng 2 Chronicles 20 verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Ito po kasi, ang kwento po nito, nung time na ang mga Israelita ay may kalaban, ang ginawa po nila, nag-form po sila ng mga army na magpupuri sa Diyos. Ang nauuna po sa kanila ay yung mga praiser. Ibig sabihin, yung mga may instrumento. And alam niyo po ba, surprisingly, hindi na po nila kinailangan na lumaban. Bakit? Kasi ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Di ba po? Na yung mismong mga kaaway nila, sila ang naglaban-laban
Kaya po, sa bandang huli, sa huli po, sila po ay nanalo. And alam niyo po, whenever we praise God, ang battle po sa isip po natin ay napapanalunan natin. Kaya kapag nagwo-worry ka, start praising God. Pag nagwo-worry ka, halimbawa, sa mga bills, kagaya ng mga sinagot natin kanina, dumating na naman ang Meralco mo, ayan, 2,000, 3,000. Magpuri ka na sa Panginoon. I-praise mo na siya. Purihin mo na siya. Lord, pinupuri kita bilang Diyos na nagpo-provide. I praise you for who you are. Jehovah Jireh, my provider. Di ba? Kumanta ka na ng gano'n. Nang sa gayon, sumang-ayon na yung isip mo na ang Diyos ay nagpo-provide pala. Di ba? Na ang Diyos ay hindi ka pala papabayaan. Basta begin to praise God. Kapag nararamdaman mo na feeling mo mag-isa ka, diyan ka na magpuri sa Diyos. Diyan mo na kantahin yung kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ng Diyos. And begin to praise God. Kasi alam niyo po, kapag nagpupuri tayo sa Diyos, walang magawa ang demonyo. Sabi nga po, when fighting spiritual battles, you can triumph through praising God. When the lies, doubts, insecurities, fears, worries, and discouragement come, start praising Him. At ito po yan, bibigyan ko kayo ng sikreto. Madalas po ang ginagawa ng kaaway, ini-injectan niya tayo ng mga kasinungalingan niya. Sinasabihan niya tayo ng mga maling bagay sa isip po natin. Ngayon, mamamagnify yan kung naisip mo na, sinasabi mo pa. Halimbawa, naisip mo, baka wala kang pambayad sa ganito. Naisip mo, baka hindi mo mapasa yung exam mo next week. Ngayon, sasabihin mo pa, ay, mukhang babagsak ako sa exam ko next week. Mangyayari nga yun. Kasi sinabi mo pa eh. Ibig sabihin, nag-agree yung isip mo, tas nag-agree pa yung bibig mo. Pero kung halimbawa, naisip mo lang, pero kinontra mo sa pamamagitan ng pagpupuri mo ng bibig mo, ginamit mo yung bibig mo para magpuri sa Diyos, maka-counteract yun. 'Di ba? Ang magugulat ka, inisip mo lang, 'di ba? Naisip mo lang pero hindi nangyari. Bakit? Kasi kinounteract mo na by praising God. So meaning to say, yung in-inject ng demonyo sa isip mo hindi natuloy kasi nag-decide ka na purihin mo ang Diyos. And nakakatuwa, 'di ba? Ang isa sa mga maganda ang testimony diyan ay yung kay Job na kahit 'di ba, nawala sa kanya ang lahat, pamilya niya, sakahan niya, 'di ba, yung business niya, kahit 'di ba, yung katawan niya nagkaroon ng sakit. Pero he began to praise God. Nagsimula siyang magpuri pa rin sa Diyos. Kaya ano ang ending ni Job? Tagumpay pa rin. 'Di ba? Naging successful pa rin, naging victorious pa rin si Job. Bakit? Kasi hindi niya hinayaan na yung circumstansya niya, yung nangyayari sa labas at nangyayari sa loob ng isip niya, mag-prevail. Bagkus, ang ginawa niya, nagpuri siya sa Diyos. Kaya encourage everyone po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ano man yung naiisip nyo, negative man yan, di ba? Ayaw nyo man dyan sa naiisip nyong yan, begin to praise God. Kung ikaw ay kailangan mo ng healer, begin to praise God as healer. Kailangan mo ng kaibigan, begin to praise God as your best friend. Kailangan mo ng magko-comfort sa'yo, ipurihin mo siya bilang comforter. Ganon, di ba? And you can see this in the Old Testament. When the people of Judah use the power of praising God to win their battles, di ba? Praising God will win the battle in your mind too. The enemy can stand against the praises of God. Di ba? Hindi niya matayuan pag nagpupuri ka sa Diyos. Tsaka na-try niyo na po bang sumigaw ng papuri sa Diyos? Yung hallelujah! Yung parang ganon. Yung halimbawa, bigat na bigat ka. Parang feeling mo depressed na depressed ka. Alam mo ang solusyon dyan, magpuri ka sa Diyos. Di ba? Tayo, sa mundo natin na to, pag sinabing depressed ka, anong sinasabi sa'yo? Oh, kumonsulta ka sa psychologist. Di ba? Lumapit ka sa psychiatrist, lumapit ka sa doktor. Uy, uminom ka ng antidepressant para mga ganon. Yung mga uminom ka ng gamot o matulog ka ng ganito. Pero alam niyo ang sinasabi ng Bible na solusyon against depression, against the spirit of heaviness. Kasi espiritu yan eh. Yung pagpupuri sa Diyos. Pagpuri ka ng puri sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Sasaya ka. Pagpuri ka ng puri sa Diyos, mawawala yung depression mo. Kasi bakit? Nag-uumpisa ng mamagnify ang Diyos. Nakikita mo na siya bilang malaking Diyos. Nakikita mo na siya bilang Diyos na walang imposible sa Kanya. 'Di ba? Kesa ang iniisip mo yung panay problema mo. Tapos dinagdagan mo pa ng patugtog ng hindi ko kaya, ako ay iwan mo, 'di ba?
pag yun pa kinanta mo, nako, mas lalo kang ano, 'di ba? Mas lalo kang madadown yan. 'Di ba? Yung kung ano, kung liligaya ka sa piling ng iba. Naku, 'di ba kung yan ang makakakantahin mo, madadown ka. Pero when you begin to praise God, 'di ba? Kung sino siya, ayan, lalakas ka at mananalo ka sa battle mong yan. Okay, pangatlo, stay in the Word of God. Kung gusto mo manalo sa battle ng mind mo, stay in the Word of God. Ibig sabihin, tumambay ka sa salita ng Diyos. Matulog ka sa salita ng, hindi tulugan ha, hindi tulugan ang salita ng Diyos, kundi matulog ka na may kasamang salita ng Diyos. 'Di ba? Sakap na taglay ang kapayapaan ng Diyos. Stay in the Word of God. Kaya nga yung ano, yung son-in-law ni Benny Hinn, kilala niyo ba yon, si Michael Koulianos? Tinanong niya kasi si Benny Hinn, sabi niya, Bob, kasi Bob ang tawag niya kay ano, Benny Hinn, Bob, what is the secret ano to longevity? Ano daw ang sikreto para tumagal sa Panginoon, magkaroon ng mahabang buhay? Alam niya ang sinabi ng ano ni Benny Hinn, sabi niya, build a reservoir of the Word of God. 'Di ba? Tapos cling to Jesus. Tapos do not leave your calling. Tatlong bagay 'yon, 'di ba? Build, una, a reservoir of the Word of God. Pangalawa, cling to Jesus. Pangatlo, never leave your calling. 'Di ba? Bakit niya sinabi doon na una, build your reservoir ano of the Word of God? Bakit? Kasi kapag tayo, meron tayong mga problema at nag-ipon tayo ng mga deposito ng salita ng Diyos sa isip, sa puso natin, ano man ang problema na dumating sa atin, may huhugutin tayo. 'Di ba? Ano man ang problema na dumating sa atin, may kukunin tayo, may huhugutin tayo. 'Di ba? Naranasan niyo na yung gano'n, yung parang kunwari, sino dito nag-iipon? Tapos bigla ang gastusin o kaya naman babayarin. Praise God kasi may nabunot ka. 'Di ba nakakatuwa yung gano'n, yung halimbawa may naipon ka, praise God merong nabubunot sa oras ng ano pangangailangan. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kapag ikaw kain ka ng kain ng salita ng Diyos, sa ano, study ka ng study, aral ka ng aral ng Word of God. Kapag dumating sa iyo ang problema, kakayanin mo. Bakit? Kasi punong-puno ka ng Word of God. Meron kang huhugutin. Pero kawawa, yung mga tao na hindi nila alam yung Word of God kasi susuko na lang sila. Hindi nila alam yung Word of God, kaya magpapakamatay na lang sila. Pero ako po, ayoko pong mangyari po yun sa inyo. Gusto ko po, maging malakas po kayo. Gusto po ng Diyos, di ba? Magtagumpay po tayo. Kaya stay in the Word of God. Kaya ang advice ko po sa inyo, kung wala pa kayong Bible, bumili po kayo. Kung wala pa kayong Bible, 'di ba, manghingi kayo sa marami ang Bible. Pengi, ayan, 'di ba? And yun nga po, ang Bible po ngayon available na sa lahat. Sa cellphone, may Bible na, 'di ba? Meron ng app ang Bible, 'di ba po? Meron na ring audio Bible. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, "Ay, pastor, hindi ako makapagbasa." Kasi may audio Bible na nga eh, 'di ba? And then kaya sabi nga po, when the inner battle feels so intense, remember to stay in the Word of God. Bakit? Kasi His Word will bring the truth you need to your mind. It will empower you to know God has got this. Amen dyan. Di ba? God has got this. Kaya ng Diyos to. Kaya ng Panginoon ito. Malalagpasan ko ito in Jesus' name. Di ba? Kaya sabi nga dyan, read it as much as you can to renew your mind. Stay strong and encouraged. The Word of God is a mighty defense against the enemy. Kaya alam niyo po, meron akong kilala na pastor, matagal na yung wala, si Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth, kaya siya tinawag na Apostle of Faith. Hindi siya mahilig magduda, alam niyo kung bakit. Hindi siya negative na tao, alam niyo kung bakit. Kasi hindi siya nagbabasa ng dyaryo. Bawat mga tao na nagpupunta sa kanila tapos may dyaryo, pinapatapon niya yung dyaryo. Bakit? Kasi sinasabi niya, hindi siya naniniwala sa dyaryo. Kasi 90% ng nasa dyaryo, 'di ba, kasinungalingan. Sabi niya ganon. According yun sa kanya ha. Pero yun nga, ang sinasabi niya, only the Bible. Yun lang ang binabasa niya. Kaya pala, 'di ba, na si Smith Wigglesworth punong-puno ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang mas binabasa niya Bible. Kaya tuloy yung doubt, walang lugar sa isip niya. Kaya yun din po ang ina-encourage ko po sa bawat isa sa atin. Bago kayo mag-Facebook, bago tayo makinig ng mga balita, bago kayo manood ng mga telebisyon o magbasa ng dyaryo, magbasa muna kayo ng Bible. And alam niyo po, marirenew yung isip po natin. Pang-apat, keep praying. Ayan, para po manalo po tayo.
Di ba po, sa ating battle sa mind po natin, tuloy ang pananalangin natin. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Kasi sabi nga po dyan, no, is anyone among you in trouble? Meron bang may problema sa inyo? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Di ba? Kung kayo ay nananalangin, ay mawawala daw. Matutulungan po tayo ng Diyos, di ba, sa ating mga trouble. Bakit? Kasi in winning the battle in your mind, prayer is essential. Bakit? Kasi prayer will strengthen you when you feel weak. Kaya magugulat ka. Ngayon, mahina ka. Parang feeling mo, mahina ka. Pero tingnan mo, pag lumuhod ka, maya-maya, 'di ba, sa pananalangin, maya-maya magugulat ka, ang lakas mo na pala. 'Di ba, nagdadrama ka, ang dami mong mga negative na naiisip. Pero pag nag-pray ka na kay Lord, na i-unload mo na kay Lord lahat ng mga problema mo, tingnan mo, magugulat ka, kaya mo na ulit. Kasi ganun ang nangyayari sa prayer. That is the power of prayer. Kaya nga ang sinasabi ni Charles Stanley, ang mga malalakas daw ng mga tao ay yung hindi laging nakatayo. Ang mga malalakas na tao ay yung mga nakaluhod. Bakit? Kasi kapag nakaluhod ang tao sa pananalangin, ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. 'Di ba? Amen po. Kaya 'di ba, sabi nung kanta kanina, and now let the weak say I am strong. 'Di ba? Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us, 'di ba? Kaya sabi, keep seeking him for help at any time. Prayer changes things in the inner battle of the mind. Kaya keep praying to stand strong in the battle and to get your victory. Di ba? Amen? Sabihin nyo nga, victory. Amen. Praise God. Victory! Victory. Yan. Panglima naman po, opening up to save people. Ayan. Gusto niyo po na magtagumpay sa battle po natin ng mind? Ayan. Kailangan din daw po minsan mag-open tayo sa mga safe na people. Kasi sabi po ng Galatians 6 verse 2, carry each other's burdens and in this way, you will fulfill the law of Christ. O, ganito ha. A-advisean ko kayo, bibigyan ko kayo ng tip. Halimbawa minsan, parang feeling nyo, hindi nyo na kaya. Kunwari, may problema kayo. May mga naiisip kayo na parang gumugulo sa isipan nyo, tapos parang feeling nyo hindi nyo na kaya. Siguro, it's time na para lumapit sa mga tao na malalapit din kay Lord. It's time na lumapit sa pastor o kaya naman sa mga leader, alam mo na leader sa church na pwedeng makatulong sa'yo o kaya naman makapag-pray ng kalagayan mo. Kasi bakit? Alam nyo, ginawa din ng Panginoon to, inalaw ng Panginoon na merong church, merong mga brothers and sisters para para matulungan ka. Ika nga ng kasabihan, 'di ba? No man is an island. Kapag tayo lang yung nagbubuhat ng problema natin, minsan kaya natin pag tayo ay malakas. Pero minsan din, 'di ba? May mga pagkakataon na hindi natin kayang tumayo na kinakailangan itayo tayo ng mga mahal natin sa buhay. Kaya dapat ganun din tayo. Pag may mga pinagdadaanan tayo, huwag tayong mahiya na sabihin, 'di ba? Sa alam nating makakatulong sa atin. Huwag kay Tito Boy ha. O kaya naman huwag kay Papa Jack, 'di ba? Kasi baka naman kung ano o kaya kay Ogie Diaz, 'di ba? O baka naman kung ano ang i-advise sa'yo. Okay? Basta dun sa mga makajos naman. Sabi nga dyan, no, sometimes in your mind battle, you can feel alone and that no one understands what you are going through. God is always with you. He understands. Di ba? You should always go to God first to help you. But secondly, you can open up to save people in your life. Kaya nga po may church. Bakit? Kasi para mapag-pray tayo. Di ba? Kaya we invite everyone, kung gusto niyo rin po, pumunta po ng church. Ang church po natin ay nasa Putatan lang, madaling puntahan. Di ba po? So kami po ay nasa Ama Floor building lang. We invite you po kung gusto niyo po yung mga may karamay po sa buhay, di ba? Pwede po namin kayong ipag-pray. And dito rin po sa online Bible study, salamat sa Panginoon kasi nagbibigay po kayo ng isang oras nyo para po talagang matulungan po namin kayo sa mind battles po na pinagdadaanan natin. And sabi nga po dito, they can fight this battle with you. Sometimes their words from God can help you get the revelation and truth you need. Kaya minsan, kaya nga natutuwa ako, halimbawa kahapon si Risa, kaka-sharing time lang namin kahapon ng aking kapatid. Natutuwa siya kasi kapag daw ako yung nakakausap niya, na-encourage talaga siya kasi binabato ko siya. Binabato ko siya ng pinggan. Binabato ko siya ng word of God kapag kailangan niya, di ba? Kapag minsan may mga inaalala siya, di ba? Ako naman, hindi tayo papabayaan ni Lord. God will provide. Siyang bahala sa atin. May plano siya. Di ba?
Kaya kailangan mo ng mga tao talaga na gano'n. Kasi minsan nakakalimot din tayo eh. Minsan nakakalimutan natin na totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, ang Diyos pala ay nagki-care. Ngayon, nandiyan ang mga kapatiran natin to remind us. Okay? Kaya wag natin kakaligtaan din na mag-open sa kanila. And then number 6, the power of the name of Jesus. Ayan, so para po naman tayo ay magtagumpay sa atin pong battle, di ba po, sa buhay at sa isip, gamitin daw po natin yung power ng pangalan ni Jesus. Sabi nyo nga, in Jesus' name. Ayan, sabi po dyan, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Alam niyo po, itong pangalan kasi ni Jesus, napaka-powerful po nito. Medyo mag-extend lang po tayo kahit 5 minutes, no? Ayan. Ang pangalan po ni Jesus, napaka-powerful po nito. Sabi nga po dyan, no, when you have no words, no more words to pray, and just want to give up because the battle in your mind keeps raging on and on, just utter the name of Jesus. Bakit? Kasi His name is all-powerful. Halimbawa, ganito, mga kapatid, makinig kayo. Minsan, hindi natin alam kung ano yung ipagpe-pray. Minsan, hindi mo na alam kung sino ang lalapitan. May mga pagkakataon, bombarded ka na ng mga problema mo. Ang kailangan mo daw gawin, tumawag ka na sa pangalang Jesus. Yan, sabihin mo na yung pangalang Jesus. O kaya naman, sabihin mo na, in Jesus' name, kayong mga naiisip ko ng mga negatibo, ikaw duda ka, takot, pangamba, lumayas ka ngayon sa isip ko in Jesus' name at huwag ka nang babalik. Alam mo, magugulat ka, magbibigay ang Diyos ng himala sa'yo, mawawala lahat ng mga negativity na yon, lahat ng mga fear na yon, ng mga worry na yon, at magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi that is the power of the name of Jesus. And alam niyo po, nakakatuwa kasi marami tayong mga na testimony ganyan, di ba? Na binanggit lang nila yung pangalan ni Jesus, napaka-powerful na. 'Di ba? Kaya nga yung si Joyce Meyer may kwento siya, 'di ba? Yung kwento ng kaibigan niya na meron siyang anak, 'di ba? Na nilagay niya kasi doon sa kotse, tapos kasi napalakas yung ano niya, liko niya. Ngayon bumukas yung pinto ng kotse, tapos tumilapon yung anak niya sa kalye. Ngayon, nagulat siya, shock na shock siya. Bakit? Kasi merong paparating na sasakyan. And yung driver ng sasakyan na yon ay napahinto tapos napalabas siya ng kotse. 'Di ba? Kasi bakit? Yung anak niya nandun sa ilalim ng kotse. Pero praise God, hindi nagalusan, hindi nasugatan, hindi nasagasaan. Tapos alam nyo, ang sinabi nung driver, sabi kasi, ano tawag doon? Okay lang kayo, sabi nung ano. Tapos sabi nung driver, nagulat ako kasi napalabas ako dahil nagulat ako. Hindi ko inapakan yung brake, pero bigla na lang huminto. 'Di ba? Yung pala kasi, yung babae, nasabi niya yung pangalang Jesus nung pagtilapo ng anak niya, nabanggit niya, wala siyang nabanggit na prayer kundi Jesus, sabi niya ganoon. Kaya laking gulat nung umarangkadang sasakyan, biglang nag-brake yung sasakyan niya. Wala naman, hindi naman niya natapakan yung brake kasi there is power in the name of Jesus. Meron pa isa, Muslim naman. Itong Muslim na to, todo-todo, grabe yung problema niya. Ngayon, tinatawag niya yung pangalang Allah, pero wala siyang maramdaman. Hindi nagpapakita. Wala siyang parang walang sumasagot sa kanya. Pero alam nyo, yung sa kaibigan niya, sinabi niya kasi sa kaibigan niyang Muslim, kapag wala ka ng choice, tawagin mo yung pangalang Jesus. Tinesting niya isang beses sa kwarto niya. Tinawag niya yung Allah, walang sumasagot. Nung tinawag niya yung Jesus, alam niyo, nakakatuwa. Si Jesus mismo nagpakita sa kanya. Muslim to ha, mga kapatid. Nagpakita si Jesus sa kanya. And yun nga po, tayo naman, syempre, may mga pagkakataon na gano'n, yung kailangan talaga magpakita kagaya ng sa Muslim, di ba? Kaya ganun talaga, there is power in the name of Jesus. Kaya I encourage everyone, pag may mga nararanasan kayo, say the name of Jesus. Powerful talaga yon. Kaya pag may mga sakit, pag may mga nararanasan, nararamdaman, Jesus, in Jesus' name. Pag nagre-rebuke, in Jesus' name. Wala. Natuwa nga ako kasi nung kasal ni Kuya Dave na nawalan ng kuryente, nawalan kasi ng kuryente yon, ikakasal sila. Lahat kami, nung pagkawalan ng kuryente, biglang sabi namin, in Jesus' name, maya-maya, nagkaroon agad ng kuryente. Kasi napaka-powerful.
ng name ni Jesus. Kaya itry nyo, subukan nyo, di ba? There is power in the name of Jesus. And sunod naman po, listen to God. Ito na po yung last. Yan, listen to God. Kung gusto nyo po na magkaroon ng victory, manalo po kayo sa battle ng isip nyo, listen to God. 'Di ba? Makinig po tayo sa Diyos. Matuto tayong makinig. Kasi minsan tayo, 'di ba, namumuhay tayo sa maingay na mundo. Maingay sa bahay, maingay sa work, maingay sa school, maingay sa kalsada. Lahat ng lugar maingay. Maingay si Juliet. Yan. Pero yun nga po, tayo po kinakailangan bigyan natin ng panahon ang Diyos, 'di ba? Na pakinggan. Kasi sabi nga ng Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Opo, pinapakinggan natin yung mga tao sa paligid natin. Pero number one, ang una po nating pakinggan, ang Diyos. Listen to God. 'Di ba? And sabi nga po, 'di ba, ang malalaman mo, pinag-aralan namin to nila Nanay Emily nung nakaraan eh. Malalaman mo kung sino yung nagsasalita sa iyo. Kung demonyo ba o Diyos kapag Kung demonyo nagsasalita sa iyo, i-discourage ka niyan. Tatakutin ka niyan. Ida-down ka niyan. Pero malalaman mo na Diyos ang nagsasalita sa iyo kapag ine-encourage ka niyan, kapag kino-comfort ka niyan, yung boses na naririnig mo sa isip mo, 'di ba? Kapag yan ay akma sa word of God, sa kalooban ng Diyos, sa purpose ng Diyos, meaning to say, siya yung nagsasalita sa iyo. Kaya dito, kailangan lang pakinggan natin. And may tanong kasi tayo, 'di ba? Ang tanong dito, Pastor, totoo ba na nagsasalita ang Diyos? Ang sagot, opo, nagsasalita ang Diyos. Ang tanong lang po dito, nakikinig ba tayo? Kaya dapat po, pagdesisyon na natin na magmula ngayon, pakinggan natin ang Diyos. Okay? Kaya sabi nga po dito, listening to God is another key to winning the battle in your mind. Kaya sabi, keep praying but also make time to listen to Him. Pagkatapos mong mag-pray, tumahimik ka muna saglit. Huwag kang dada ng dada dyan. Sorry pa. Huwag kang ikaw lang ng ikaw yung salita. Diba? Minsan, pakinggan mo rin. Baka may sasabihin si Lord. Diba? Huwag yung, Lord, siya na yung maging boyfriend ko, siya na yung maging girlfriend ko, siya na. Panay ka, siya na. Diba? Pakinggan mo rin kung sasabihin ni Lord, hindi. Okay? Diba? Kailangan makinig ka sa Kanya kasi i-guide ka niya. Okay? Kaya sabi nga dyan, His words are what you need to stand strong and keep going. Minsan, alam nyo, gulong-gulo ang isip natin, tama, sa mga problema. Pero, ang sinasabi dito, minsan, ang salita lang niya ang iniintay natin, ang kailangan natin para maging malakas at para mag-keep going tayo. Diba? Minsan, isang salita lang ng Panginoon, kaya na natin ulit lumaban. Kaya na natin ulit ang mga pagsubok sa buhay. Kaya listen to God. Everyone, brothers and sisters, listen to God. Kaya sabi, they will point you to the truth. You need to win this battle. Kaya make time to listen to God in the battle. It will settle your heart too. And wag niyo pong sasabihin na hindi nagsasalita ang Diyos kung sarado naman ang Bible niyo. Kasi malalaman mo, magsasalita sa iyo si Lord kapag naman nagbabasa ka din ng Bible. Kaya ito rin, yung mga pagba-Bible study natin, pagsisimba, paraan din niya ni Lord para mangusap sa atin, para kausapin tayo. Kaya gawin natin yung part natin. Amen! Amen! Okay? Kaya in conclusion, sa ating closing po, sabi po dyan, if you are struggling with an inner battle right now, kung meron kang pinaglalabanan ngayon, winning the battle in your mind is possible. Hallelujah! Diba? Posible kang magtagumpay, 'di ba? Posible kang manalo, 'di ba? Sa pamamagitan ng itong susi na 'to, 7 keys. Standing in the truth, praising God, staying in the word of God, keep praying, opening up to save people, saying and knowing the power of the name of Jesus, and making time to listen to God. Everybody, sabihin natin, you can win this battle in Jesus' name. Yan. Tapos, don't give up, keep fighting. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Thank you for the word of God. Ayan. Kaya ngayon, so